150cc scooter class. Ito ang napakainit na labanan ng mga motorsiklo dito sa atin sa Pilipinas. Ito ang bunga ng pakikipagkompetensya ng Honda sa merkado. Isa na nga dito ang NMAX na nagsimula noong 2015. At ibalik muna natin ang panahon. Noong mga panahon na yon, 2015, sa EICMA, Milan, Italy, una ding nakita ang ganitong forma, ADV, Adventure Scooter. Pangalan pa lang, alam mo na agad ang kapasidad na pwedeng ibigay sa iyo ng motorsiklo na ito. 750 XADV at ito ay kinagulat ng mga nakasaksi nito at nakakita. At marami din nakapagsabi na ito na nga simula ng panibagong era ng mga scooter pagdating sa kalsada. Biruin mo, pwede kang mag cross country gamit lamang ang scooter. Alam naman natin na kung gaanong comfort ang naibibigay ng isang scooter sa isang rider. Ang target market nito ang mga kanluraning bansa gaya ng Europa at Amerika. Subalit dito sa atin, taong 2015, nagsimula na mayagpag ang maxi scooter ng Yamaha na NMAX at diyan papasok ang kompetisyon sa dalawang malalaking brands na to. Boss Motovlog. Inihahandog ni Boss Moto sa pakikipagtulungan ng Lawyer Rider Production ang isang motor ng Honda na nagpabago sa mundo ng motorsiklo. Pinagepos ang on and off roads at iba't ibang riding communities. Walang iba kundi ang ADV. Simulan natin. Noong late 2015 ay usap-usapan na nga ng mga riding communities ang pagdating nito sa lupang sinilangan, ang NMAX 150cc. Ito ay maxi scooter galing sa Yamaha at talaga namang napakaganda ng tindigan at forma. Pasok na pasok sa panlasa ng mga parokyanong Pilipino at hindi nagtagal ay naging dominante pagdating sa mga maxi scooter 150cc class. Maingay, matunog at kahit saan ka bumaling sa kakalsadahan, bali ang leeg ng sino mang makakakita ng NMAX. Strike while the iron is hot at sinundan pa nga ito ng Aerox 155cc na lalong mas nagpalobo pa sa bentahan ng Yamaha. Meanwhile, sa laboratorio ng Honda, hindi na sila mapakali ano ang gagawin nila para tapatan ng namamayagpag na NMAX at Aerox. At ito na nga inilabas ang unang pambato at isinabak nila sa Philippine market, ang PCX 150. Sa init ng kompetisyon, hindi maaaring pagmasdan na lamang ng Honda ang mga kaganapan sa outside world. Ang ingay na nilikha ng NMAX at sinundan pa ng Aerox ay kumalampag sa laboratorio ng Honda para ilabas ang PCX 150 na noon ay unang nailabas na rin sa mga bansang kanluranin gaya ng Europa. 125cc ito at kailangan nilang i-enhance ang makina at gawing 150cc para sumabay sa NMAX at Aerox na halos lamunin na ang kakalsadahan ng Maynila. Dala-dala ang mga makabagong teknolohiya ng Honda na higit kung tutusin sa NMAX na Smart Key System, LED na ang mga ilaw, Honda's Smart Control System, digital na rin ang kanyang speedometer, very spacious na under seat compartment, merong seat stopper at para kang nasa sopa habang ikay namamasada. Subalit sa hindi malamang dahilan ay hindi pa rin talaga umabot ito at pumantay man lang sa bentahan ng NMAX. Kaya naman napilitan uling gumawa at bumalik sa drawing board ang Honda para gawin at i-develop ang isang motorsiklo na noon ay nasa isip na nila, ang 750 XADV. Yes, ito nga ang ideya na pinagmulan, ang 750 XADV. Pero 150cc lang na makina ang kailangan nila para itapat sa NMAX at Aerox. At hindi nga pinatagal pa ng Honda ang proseso at kinuha kaagad-agad ang makina ng PCX para isalpak sa bagong disenyo na ginawa nila
na ADB 150 at nabuo nga ang motor na ito na 4 na taon ding hinintay mula nang mapakita ito na ex-ADB sa EICMA Milan, Italy noong 2015 at taong July 2019 nga isinilang ang panibagong hari ng scooter sa kalsada. Version 2 na ito ngayon at sigurado ako na isa ka rin sa mga rider na naghahangad na magkaroon nito. Nagulat ang masang Pilipino nang unang mailabas ito noong 2019 at pinagkaguluhan. Akalain mo ba naman pwede kang tumakbo ng on and off-road gamit ang scooter? Bibihira yan at hindi yan nakikita dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman pinagkaguluhan at binatikos din ang motor na ito. Pero subalit hanggang ngayon ay nananatili ito sa pagbenta at paglobo ng sales nito. Imagine mo, nagkaubusan pa nga sa mga kasa at itinaas pa ang presyo nito dahil nga sa sobrang lakas ng demand. At ngayon, sa ikalawang version nito, ito ay nagkakarga ng 157cc na makina, 4 valves, liquid cooled, ESP Plus ang makina at kayang sumipa ng 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Naka-disc brake yan sa harapan at equipped ng ABS. Meron pa yung Honda Selectable Torque Control o HSTC na kung saan pinagpapantay niya ang ikot ng magkabilang gulong mo para iwas disgrasya lalo na sa pagmadudulas ang iyong dinadaanan. LED na lahat ng mga ilaw niyan, mapaharapan, likod, pati yung mga turn signals, LED na. May saksakan ng cellphone, digital na rin ang kanyang meter panel at napakadami pang specs and features na kapaki-pakinabang tungkol sa motor na ito na mapapanood mo dito sa YouTube at hindi na natin iisa-isahin yan. Alamin na lang natin ang cons. ADV, it means adventure. Yan ang pinagdududahan ng ilang karamihan lalo na sa mga motorcycle communities. Ang ilan ng mga teknikalidad ang pinag-uusapan. Ito yung mga tao na talagang inaalam, binubusisi kung kaya ba talagang sumabay nito sa adventure na tagline na inaangkin ng motor na ito. Hindi porke naka-altery ng gulong na ito pwedeng-pwede na. Dahil kung titingnan mo, 14 lang ito at hindi ganun kataasan ang ground clearance. Kung papansinin mo nga naman ang tapalodo nito sa harapan, makatalisod lang ito ng malaki-laking bato, siguradong sira ang tapalodo mo. At sa laki ng mga fairings nito, hindi mo gugustuhin maitumba man lamang ito ng kahit isang beses dahil siguradong uuwi kang basag-basag ito. Sa baba ng lokasyon ng makina nito, hindi mo susubukang ilusong ito sa lawa na pag sinwerte-swerte ka at malalim-lalim ang natempuhan mo, siguradong papasukan ng tubig ang makina mo at mag-lose ang power nito at hindi ka na makakaandar. Hindi ito pangkaraniwan para sa isang adventure bike na nakikita natin. Mas makakatawid pa nga ang XRM o yung mga underbone kagaya ng Rusi at hindi ang kagaya ng motor na ito. At sa bigat nitong 133 kilo, isama mo pa ang angkas mo o backride, ay sinisigurado ko sa iyong mahihirapan kang umahon sa isang PCX na makina nito. Kung titignan mo nga talaga ang technicalidad nito at ang forma pa lamang nito at kung ikaw ay talagang nagtitrail, alam mo na agad ang pwedeng ibigay lang sa iyo ng motor na ito. Light off-roads, wala nang iba. Yung patag lang, hindi pa ahon, light off-roads lang. Yung tipong hindi ka babakbak sa mga mababatong lugar. Pero kahit gano'n ang mga issue ng motor na ito at kahit pang anong sabihin nila, ADB pa rin ang hinahanap ng mga tao. At kahit hindi man ito akma sa pangalan nito o tagline na adventure scooter, naniniwala akong there is always a room for improvement para sa lahat ng bagay. At isa na dyan, ang ADB 150 ngayon na 160 na pala, version 2 ngayon, ano? Kagaya ng XRM, naging icon pagdating sa mga motorsiklo. Maaring ito na nga ang susunod na icon pagdating sa adventure scooter ng Honda.